What's up mga langga? Hello, mayong kabuntagon nga natin kay mayong kauduhon di ay. So ayan mga langga, for today's video ay maulan dito sa amin mga langga. Kaya nag-iisip ako kung anong pwede nating lutuin, no? Kaya ang naisip ko, since meron tayong napitas kahapon na mga sitaw, ay why not? And I would like to thank you to Ma'am Marieta Calaranan na siyang nag-correct sa amin mga langga kung paano talaga magpitas ng sitaw. Kasi first time kasi namin na magtanim ng sitaw, tapos hindi namin alam na hindi pala siya pwedeng gamitan ng gunting dahil yung mga pinipitas namin ay yun pala yung mamumunga pa. Kaya nagpapasalamat po ako ulit kay Ma'am Marieta Calaranan na siyang nag-correct sa amin ni Papa kung paano magpitas. So ngayon, alam na namin kung paano magpitas at sa susunod ay tama na yung yung process or yung pagpipitas natin mga langga. So ngayon, hindi po kami nakalabas mga langga dahil medyo maulan sa labas, pabugso-bugso yung ulan, minsan tumitigil, minsan umuulan na naman, kaya naisipan ko na magtinulan na lang din ako ng isda dahil may nabili kaming isda ngayon lang. Yun yung ititinulan natin since meron tayong spinach dyan, lalagyan natin ng spinach and of course ang ating stir-fry string beans mga langga. Tapos lalagyan natin sasahogan natin siya ng beef loaf. Meron nagbigay sa amin ng isang lata ng beef loaf, isang lata ng fresca. Yun yung ilalagay natin sa ating string beans. So wala tayong bawa bitay pang sahog. Tapos bawang tsaka sibuyas. So ayun mga langga, let's go na. Magluluto na ako. Huwag na natin patagalin pa kay gutom mo na ang akong mga mahal sa kinabuhi. Akong mama, akong love kay nga mother. And of course si father, tapos labas pala. Tapos si Muna. So let's cook mga langga. So yan ang mga langga, pasensya na kayo at hindi ko napakita mula umpisa yung pagluluto ko, pero kakaumpisa ko pa lang naman mga langga. So yan yung ating stir fry string beans mga langga. So naglagay tayo siya ng konting oil, tapos bawang at saka sibuyas, tapos yung ating yung isang can ng corned beef, yun yung ginayat-gayat ko mga langga, or in-slice ko into cubes. Yung pa cubes lang, yung tamang-tama lang. Tapos nilagyan ko siya ng oyster sauce, pampalasa, kahit anong pampalasa na nasa bahay niyo mga langga, kahit ano lang. Simple lang naman tong ating putahe ngayon, no. Tapos, yun, nilagyan ko ng konting tuyo. Konting soy sauce ba. So ayan, hindi ko siya nilagyan ng tubig kasi kapag nilagyan ko siya ng tubig, panigurado malalata yan mga langga. Ayoko nang malata, gusto ko nang half cook lang yung pagkakaluto ng sitaw. Kasi kapag malata yan, wala na yung crunchiness, pangit. So kapag half cook lang, paggagat mo sa sitaw mga langga, malalasahan mo talaga yung crunchiness, yung crispiness ng gulay. So hindi pa rin nawawala yung sarap ng gulay ba? 'Di ba mga langga, no? So ayan, malapit na yang maluto mga langga. Tinatansya-tansya ko lang na makakain din yung mga mga madlang people dito na walang ngipin. So, pagkatapos niyan, maya-maya niyan, hinango ko niyan mga langga. Simple lang na putahe. Tapos maya-maya, susunod ko na naman yung ating tinolang isda. Kasi gusto ko ng may tinolang isda kasi request ni Papa dahil malamig dito sa amin ngayon, maulan mula pa kagabi. Kaya ayan mga langga, yan na yung ating stir fry sitaw. So ayun mga langga, ito din ang isa sa aming mga ulam ngayong tanghali na ito. Meron kaming nabiling isda kanina sa nagtitinda. Tinatawag to sa na swasid. I don't know kung anong Tagalog dito mga langga. Basta swasid. Tapos nanguha kami ng spinach doon sa ating garden. Saktong-sakto na to mga langga. Ayan So magsisinibawan tayo mga langga. Isasabaw natin ito at i-partner natin dito sa ating ating sitaw. So ito na mga langga ang ating stir fry string beans. Mga langga, stir fry lang to kasi wala siyang sabaw. Halagang lang siya. Stir fry ko lang talaga siya mga langga, half cook. And kaya meron siyang mga brown dito sa ibabaw mga langga. Dahil nilagyan ko siya ng beef loaf. Kaso lang yung beef loaf ay nadurog. Kaya ito yung resulta. Pero masarap pa rin naman siya mga langga. Maganda pa rin yung kinalabasan. And
Nagluto na din ako dito ng itong ating tinulang isda mga langga. Sinimplahan ko na yan. Tapos maya yan, ilalagay na natin itong ating spinach. Tapos kakain na tayo ng tanghalian. So let's pray first. In the Father, sama-sama sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you, Lord, sa mga blessings. Maraming mga blessings na nakaroon sa mong lamisa. Now, Lord, nga, taghan pang minimug, adaghan pang grasya. Ang mabot sa aming tagsa kinabuhi. Now, Lord, nga, kaning mga pagkaon, magkataog may panglawas. Tagsa-tagsa po namok. O ang among pamilya nga tos layo. Ay, ikaw na bahala, Lord. Kaya mo ipangayo, pinagin si Kristo nga mong Ginoo. Amen. Kasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Tuog yun ang muning tuog. Nga, mauni siya mga langga. Mga unta, maliod to sinig their inahan. Okay. Sige na. Mga unat ta. Okay. Kaluoy sa tao. So, ipakita nga itong sudaan. Ay na lang. Kaya na lang ka ng stir fry. Yung among tinua. Ayan, mga langga. Ayan, stir fry string beans. Tapos, yung tinawla natin na napakainit mga langga. Gitandog sa iring ang atong kamera. So, manamit pa pangadji, mga unsa pa mga langga. So, tapos sa tagaag kanon ang atong mga ginikanan ng mga seniors. Okay. So, yung ano namin mga langga, sabaw namin, gilahi-lahi na namo, no? So, istaga ipapalangga. Si mama may sabaw na, si Muna meron din doon kasi medyo malayo siya. Tapos andito na yung namin, yung pagkain. Nasa kay papa lahat nandun lahat malapit. Oh. Ginato ni dito. Sige mga ta. Ikaw na nagsabaw. Muning, be. Sabi, kaan makakain batong. Kaon. Di isang kaon kay ko ano pala. Sumul na ba? Sumul karon pagani. Ito yung batong mga langgahan na galing sa garden. Ito yung sitaw na galing sa garden. Batong kasi ito sa Bisaya mga langga batong. Tapos sa Tagalog batong. Sa Tagalog sitaw, string beans sa English. Ikaw lang bro. Higop og sabaw. Okay. Si mama, hindi siya kumakain itong string beans kay bawal sa arthritis, rheuma. Bawal ba? Yes! Tapos meron ding beef loaf. Hindi siya kakain ng beef. Kain tayo unang subo para sa inyo mga langga. String beans, batong-batong. Kain sitaw mga langga. Unang subo para sa inyo. Tamang-tama yung texture mga langga. Kung naririnig nyo lang, half cook. Hindi siya hindi siya lata nga pagkaluto ba. Ito yung masarap sa sitaw. Kain mga on. Pangagdam wala naman magdado. Muna kaon, sabaw. Kain, mga on. Nilagay ko lang to dito mga langga, oyster sauce, tapos toyo. Itan lang. Papa. Batong. Tigong sa mga pero gatasan ka. Dagang tagatat ba? Ba? Musaw na ko sa mo nga. Layo ng iba. Ang papasabalo ito na nga. Sakto na ba ang timpla sa sabaw? Wala kong maingan nga.
Lami. Tapos malipay, matakuan ng mga. Lami. Oo, alam niyo ito. Wakilan pa na. Naunahan. Ikaw kabaw nang. Gamitin kutsara. Hindi mo isda. Yan mo ah. No. Hindi mo isda. Bako. Higo ko sa bapa. Uwan man gud sa amo mga langga, uwan. Gabi pa ning umuulan, kagabi pa to. Kaya nagtinola kami ngayon. Mga may masuko sa akong higupan. Grabe sa mga marag higup lang gawin. Mura mabungol sa ng dungga. Kaya naman, anak ko na ako. Nada. Ngapi ako ato, nangapi ito ba? Higup ko, anong lumingin? Nga mahigup. Init pa man. Gano'n. Ang pakisda ba? Gue kada kaya. Abutin lang mga langga, may nagtinda ng isda. Naglibod ba? Kaya nakabili kami. Walang halong biro mga langga. Masarap yung ano ko, batong. Yung sik, mamanitil lang. Paano na siya? Karang may kamanakan eh. Kung akong bigay kong luto eh. Kumanan ko, una ko sa baw. Ikaw man lang. Lami lang, batong mami. Pamukap muna. Ay! Malibad. Muna makasugin sa alkansiyan. Ikaw saan ma? Mama, di ko na mo. Comment si mama, kaya ko na sa cellphone. Pero totoo mga lang, kahit sabihin nyo na ako lang yung nagdagdag sa akong luto, pero nagustuhan ko yung luto ko ng string beans. Unang harvest mga langga, no? Kaya masarap na masarap talaga. Sulit na sulit. Ako din. Masarap kainin mga langga kapag sarili mong tanim. Ano? May palit atong kauban. Palit ba? Ang doing kauban kita sa mga layan. Kasi makahinomdom ko, dili kayo nakukos doon akong higop kay. Grabe naman yung anong paghigop mo ng kape ng taong ni. Grabe naman maghigop ng kape. Langga, nag-ingay mo. Batong pa ka lang? Kain. Kumain ng marami para lumakas at sumigla ang katawan niya. Sabihin naman, nak. Nak, ulit ko mo, nak. Dangha kayong marami nagtatanong mga langga sa pag-uwi daw namin diba sa June uuwi kami sa Bohol, kung dadalhin ko pa ba ulit si Muna dito. Dadalhin mga langga, mag-process ra ko sa iyahang isa sa mga dahilan kung bakit kami uuwi ng Bohol. Ipaprocess namin yung late registration ni Muna para mabinyagan. Kaya wak amang taon siya bunyag. Kay rehistro. So, tatanungin namin doon kung magkano na babayaran kasi sigurado malaki na yung penalty.
Sabaw mo. Higop na. Malaki rin yung penalty ng ng babayaran sa register. Sabi ko siya para sa mga tarigin nito. Ha? Kabunyagan na siya ka-pista. Pwede ka rin agad yung Basta bunyaga. kaya Basta ang nila. importante Basta nga. ang resto Ano, makuha lang. Madalang resto. Maraming na importante. Ay, uga ka resto. Paganis gawas bunyagi, basta kumplito lang pwede. sa Ang live birth, may kinahanglan yun mo no? Nalang ko sabi sa kasang na niya ganun. Music na. Wait. So yan mga langga, pagpasensyahan nyo na kung voice over ko na naman ito mga langga kasi nagsisimula naman pong mag-music yung yung kabila, yung kapitbahay namin sa Tawid Sapa mga langga. Kaya i-voice over ko na lang po itong natitirang video clip natin para sa araw na to mga langga. So ayan, patuloy pa rin po kami sa pagkain dyan mga langga. So, ulitin ko po sa mga nagtatanong kung bakit po kami uuwi ng Bohol sa darating na Hunyo, puhon, maluing Ginuoing Town. So isa po sa mga dahilan ay gusto ko pong ipagtanong or i-process po doon sa amin kung tungkol po sa registration ni Muna kasi si Muna po ay hindi pa na bibinyagan and hindi pa kasi siya pwedeng binyagan kapag hindi pa na-process yung kanyang registration. So siguro malaki-laki na talaga yung nito kanang penalty kasi 14 years old na si Muna ngayon tapos wala pang binyag, wala pang rehistro. Dapat sana pagkapanganak sa kanya nirehistro agad. Kaso lang ewan ko sa mga magulang nito bakit hindi nirehistro. Siguro din dahil nagkasakit kasi yung kapatid ko, yung mama nila. Kaya yun, siguro dahil din sa hirap ng buhay. Ewan ko ba? Hindi ko alam talaga mga langga kasi lagi po kasi ako nagtatrabaho. Minsan-minsan lang ako makakauwi sa amin. Akala ko talaga tapos na itong binyagan, hindi pa pala. So, ayun. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ako uuwi ng Bohol. So, ayun, sana maintindihan nyo. At sa mga nagtatanong kung dadalhin ko pa ba si Muna dito ulit pagbalik namin, opo, yun po yung sagot. Dadalhin ko po sila ni Mama ulit. Kasi kami po yung uuwi doon kapag pag medyo maluwag-luwag po yung budget, susunod po si Insik sa amin puhon. Depende po kasi sa budget yun kung kasya sa budget namin sa pamasahe. Kasi si Muna ay isang tao na po yung pamasahe niya kasi malaki na siya. Kaya, hopefully, matatapos natin yung pagpaprocess ng kanyang late registration dahil pwede naman kahit dito na lang sa Katmon siya bibinyagan. Basta importante ay na-register. So yung kinakain ko mga laga, baka magtaka kayo, hindi yan tinapay, dukot yan or tutong sa Tagalog mga langga. So nilagyan ko yan ng sitaw. Sobrang sarap ng luto kong sitaw. Kahit sabihin nyo na nagbubuhat ako ng sarili kong bangko mga laga, kahit matikman nyo, nako, napakasarap ng luto kong sitaw. Kahit yun lang yung ulam ko, pahit na sa akin, no? So ayun, kain po ulit tayo. Maraming salamat po ulit Ma'am Marieta Kalaranan sa pag-correct sa amin kung paano mag-harvest or paano kumuha ng bunga ng sitaw. So, susunod, alam na namin kung paano. Sana naman, pagpalain din itong ating ampalaya at dadami din siya mga langga para sa susunod, ampalaya na naman yung ulam natin. So, sa mga nagwi-wish or sa mga nagsasabi na sana damihan nyo pa yung pagtatanim, huwag po kayong mag-alala. Kapag, makabili tayo ng mga seedlings or makakuha tayo ng mga seedlings mga langga, yun, magtatanim tayo ng marami. So, maraming salamat ulit sa inyong palaging panonood mga langga. Isang napakalaking tulong po para sa amin at sa mga tumulong po kay Muna. Maraming salamat. Alam niyo na po kung sino kayo, kay Tita M. Thank you ulit. And kay Tita Vivian, mag-ingat sa biyahe. Alam ko na nagbabiyahe po kayo kaya
Mag-ingat po kayo lagi. Sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout, lagay nyo na po sa comment kung sino po ang magpa-shoutout at kung taga saan po kayo. Para malaman namin kung saan na umaabot tong video namin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at nadaanan nyo lang po itong video na to, parang awa nyo na po, please naman, mag-subscribe naman kayo. At sa mga, sa mga nagtatanong sa aming Facebook page, Langga Isik Vlog, katulad din po ng picture or profile ito sa aming YouTube channel. And ang aking pong sariling Facebook account ay Langga MJ Mabala, at kay Gary naman ay Gary Sususko. So picture po namin yun, kaya hindi po kayo mawawala. Picture po namin yung nakalagay sa profile picture, mga langga. So thank you ulit sa inyong panunood. And so shout out po tayo, mga langga, no? Shout out to Ma'am Neni Ang. Shout out to Ma'am Neni Ang sa ating mga silent viewers. Kay Ma'am Neneng, shout out to you. To Ma'am Flor Garcia, shout out po. To Ma'am Juvie Saison, shout out po sa inyo, ma'am. And shout out din po kay Ma'am Judith Balangco. Balacano pala. Judith Balacano, shout out po sa inyo. Shout out din po kay SFN NY or New York siguro to. SFN NY. Isa po to sa mga palagi din pong nagko-comment po sa amin. And yun. Ayun po, mga langga. Thank you ulit sa maraming salamat po sa inyong panunood. Sa mga lahat po na mga gustong magpa-shoutout, lagay nyo lang po sa comment section yung ipapa-shoutout, ipapa-greet, and taga saan po, and saan po galing, and yun po. Sa mga silent viewers po natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, and God bless po sa inyong lahat. Thank you, and see you in our next video.